Ahoy mateys! So sa video na to pag-uusapan natin yung mga trial edits na nauuso sa mga job applications. Isa nga ba siyang form ng exploitation sa ating mga creatives or sa mga katulad ko na video editor? Ano nga ba yung mga trial edits? Sila yung madalas nyong makikita sa mga job applications kung madalas ka sa onlinejobs.ph. Actually sa onlinejobs.ph ko siya madalas makita dahil tumatambay din ako dati almost everyday nung naghahanap ako ng trabaho, laging nire-require yung trial edit. So talagang bihira lang yung makikita ka na simple lang yung job process. Worst experience ko is dalawang video yung pina-trial edit nila sa akin. And masagwa, di man lang nila ako in-update kung ano bang resulta ng trial edit ko sa kanila. Depende rin, madalas naman nakasulat doon kung paid or unpaid yung ipapagawa nilang trial edit. Yun nga kung papansin nyo sa mga job sites, talagang mahirap nang makakita ng hiring na hindi siya nagre-require ng trial edit. Kasi noong 2018, nung nag-a-apply ako as a graphic designer, well, graphic designer naman yun. Hindi ko alam kung applicable ba yung trial edit doon. Pero in 2018 talagang direct hire lang yung nangyayari nun. Tapos Skype interview lang natatanggap ka na, wala na nung trial edit. So minsan talagang no choice ka na. Kasi sa lahat ng makita mong job post, nagre-require sila ng trial edit. And kung talagang desperado ka na, kailangan mo talaga silang gawin. Actually sa isang post ng CEO, kasi meron ako in-applyan sa OLJ, siya yung CEO, and hinanap ko siya kung legit ba talaga siya. Meron siya dun tungkol sa job application na pinost niya. Meron dun isang nag-post na nagpapa-trial edit daw siya para ma-filter yung mga job applicants sa seryoso sa ina-applyang trabaho. Pero yung dilemma nga talaga siya ng mga naghahanap ng editor na, ewan ko, sa mga aplikante siguro nagkakaroon din ng problema, pasa lang ng pasa ng application. Pero ewan ko lang, parang hati yung mindset ko dito sa pag-filter out ng mga applicants. Kasi usually may mga experience na tumatanggi na talaga yun sa mga trial edits. Pag desperado ka na talaga, yun lang yung time na talagang mapapasubo ka na kumuha ng trial edit. And nangyari rin siya nung around last year, talagang sobrang desperado na ako makahanap ng full-time work as a video editor. So, yun nga, dahil almost all ng job post doon is nagre-require ng trial edit. Kinuha ko siya, pero syempre meron pa rin akong checklist kung dapat ko siyang gawin. Yun nga, yung pag-accept mo sa mga trial edit, depende rin talaga yung sitwasyon mo kung desperado ka ng makakuha ng trabaho or marami ka na talagang ibubuga para tanggihan yung mga trial edit na yun. Enough na ba talaga yung portfolio para makuha ka sa isang trabaho? Kunyari as a video editor. Supposedly, dapat enough na yung portfolio mo kasi yung may papakita mong mga videos doon, yun din naman yung kaya mong gawin. Although may mga nakikita akong nagnanakaw ng mga portfolio, yun yung mga nakakatakot sa mga employers. And minsan din, nagre-require sila ng trial edit dahil may gusto silang style ng pagkaka-execute ng videos, kung kaya mo ba talagang gawin. Pero sa tingin ko kung yung mismong job post is yung mismong ginagawa mo, yung mismong nasa portfolio mo. So, yun yung time na di na talaga kailangan yung mga trial edit, di ba? Napaka-redundant naman kung yung video na nasa portfolio mo, hindi pa nila i-consider yun na isa kang applicant na kaya talagang gawin yung trabaho. Ano nga ba ang pros and cons ng trial edit? Well, sa pros, kung nagsisimula ka pa lang, pwede kang bumuo ng portfolio mo. Kasi merong mga editors na nanghihingi pa ng mga raw file. Sa mga groups, nanghihingi sila ng raw file. Di naman kasi ako pala comment, medyo introvert. Pwede kayo mag-apply sa mga ganun. Kakaroon kayo ng raw files, pwede nyo yung pag-practicean, dagdag nyo sa portfolio nyo, and may chance din talaga na ma-hire kayo kung matripan nung employer yung gawa nyo. So, win-win situation na rin siya. Ano pa yung pros? Yun nga, syempre, mahasa kayo dahil sa pag-aaral ng video editing, di rin sapat yung node ka lang ng node ng mga YouTube tutorials. Kasi sa experience ko as a self-taught na video editor, mas natututo ka talaga pag ini-execute mo yung mga projects, mga personal projects, kaysa sa nonod ka lang ng video tutorials. Kasi kala mo alam mo na natandaan mo na yung tinuturo, pero pag nasa harap ka na ng computer na video editing program, mangangamote ka talaga. Sa cons naman tayo sa mga negative. Pwede ka rin talagang hindi matanggap tapos masayang yung oras mo. Usually sa akin, sa experience ko, sa mga short form videos, ini-edit ko siya ng around 4 to 6 hours. So matagal talaga siya. Kasi yung oras na yun pwede mong gawin sa ibang projects or mga personal projects na mag-i-improve ka rin. Pero sa trial edits, yun, talaga may risk talaga siya na hindi ka matanggap. Dapat maging maingat ka rin dito kasi minsan yung mga trial edit for actual project na talaga siya. So dapat lalagyan mo siya ng mga watermark para hindi siya magamit. So dapat nga bang paid ang mga trial edit?
edits? Well, depende. As much as possible, mas maganda syempre paid yung trial edit para nababayaran yung oras mo, diba? Kasi time is money. Kung di naman na-mention ng employer na paid yung trial edit, pwede naman ikaw yung mag-mention. Tanong mo lang sa kanila kung paid ba tong trial edit na to. Yun, baka magbago yung isip nila, gawin na nilang paid. Actually, parang marerelate ko rin siya sa BPO experience. Isipin mo rin, pupunta ka sa office na napakalayo, Marikina o kunyari punta kang Makati, and may chance din na hindi ka matanggap. May isip mo yung oras mo, yung pamasahe mo. Usually kasi diba yung mga process sa hiring dati sobrang tagal. Dati kasi sobrang hindi maganda yung process. Abutin ka ng sa madaling araw tapos di ka naman matatanggap. Isipin mo lang kumpara mo siya sa trial edit or sa pag-a-apply sa isang trabaho, kunyari sa BPO, mas mahirap pa rin yung lalabas ka, diba? Kaysa naman sa nasa bahay ka lang nagta-trial edit ka. So, yun, pag-isipan nyo lang. Sa experience sa trial edit, mag-research kayo sa company bago kayo mag-trial edit. Kasi kung gagawa kayo tapos yung pala, scam lang yung company or di siya mapagkatiwalaan, sayang yung oras nyo doon. Depende rin talaga sa sitwasyon mo kung kailangan mo na ng trabaho, mahirap i-let go yung mga job opportunities. So, kailangan mong agatin. Pero syempre, pag may trabaho ka na, nasa na yung upper hand, minsan sila na yung magko-contact sa'yo, tapos pag hindi paid yung trial edit, pwede ko na mismo yung mag-decline. Ako experience sa trial edit, basta parang Australian company siya, and maganda yung offer niya talagang nabulag ako, hindi naman sa nabulag, parang na-attract ako sa offer niya, mataas. Usually kasi pag trial edit, yun yung isa kong requirement, dapat isang video lang, pero yun, 2 videos yung pinapa-edit niya. Hindi naman ganun kahirap, pero na-consume niya yung buong araw ko, and yung time na yun, desperado ako. Pakiramdam lang din, sa tingin ko malakas yung chance ko doon, pero ang nangyari, hindi man lang ako kinontak, so move on na lang. Video na yun, hindi ko pa nagamit sa portfolio kasi quality ng video is hindi naman maganda. So isa rin yung sa iisipin nyo, kung magandang quality ng video, pwede nyo siyang ilagay sa portfolio nyo, pero kung low resolution, huwag nyo siyang ilalagay sa portfolio nyo. Meron pa ako na-experience, isang Chinese company siya, e-commerce. Kausap ko sila sa Skype. Parang 2 days ko siyang ine-edit kasi 5 minutes siya na advertisement. And then nung pinasa ko na siya, nagulat ako kasi nanghihingi ng revision. So ang binigay kong rate, kasi ako nagbigay ng rate, and yung rate na binigay ko is discounted since I know na trial edit nga lang siya. Pero nung nanghihingi ng revision, medyo pumantig yung tenga ko, na bad trip ako, and kausap ko doon yung Pinay na VA siguro nila yon. Parang hindi naging magandang usapan namin. Kasi syempre naman, iniisip mo trial edit siya. So hindi sila dapat manghihingi ng revision kasi kung ganun, for actual project na yung inihingi nila nun. Maganda, binayaran pa rin nila ako, tapos pangit nung reply nila sa akin na hindi na daw sila interested sa akin. Importante lang sa akin na nabayaran ako and hindi nila nagamit yung gawa ko. Ewan ko lang, hindi ko matandaan kung nilagyan ko ba ng watermark yun Nung simula, nung di pa nababago yung mindset ko sa trial edit, marami talaga akong dinidecline. Nagre-reply sila sa akin. Kasi minsan di nila agad nilalagay na kailangan ng trial edit bago mag-move forward sa application. Nagre-reply lang ako na dapat enough na yung portfolio para makita nila yung gawa ko. Syempre, as a video editor, hindi rin ako nag-agree sa trial edits kasi for me, enough na talaga yung portfolio. Yun, always remember, pa magasagot kayong trial edit, lagyan nyo ng watermark. Syempre, mas maganda yung paid talaga. Ang magiging basehan mo na lang talaga dito is mag-background check kayo sa company. Pwede nyo i-check yung company sa LinkedIn. Tapos kung meron silang Facebook page, mas maganda kung meron silang website. Isa rin yun. Kasi meron ng mga website checker kung scam ba yung website na yun. Pwede nyo i-check yun. Pero na-experience ko, sobrang red flag talaga yung company na yun. Ini-edit ko nun mga, hirap sabihin Kasi nag-edit ako sa company na yun. Sa scam checker na website, scammer sila. Pero binayaran naman nila ako nun for 1 week na trabaho. So, gulo no? Trust your gut na lang. Napaka-importante ng oras natin. Sa trial edit, meron talaga siyang pros and cons. Balansin nyo na lang kung saan kayo mag-benefit. For now, wala tayong magagawa. And sa tingin ko, patuloy na lang re-require to. And maging mas mapanuri lang tayo sa mga ina-applyan natin. Mas maging maingat tayo. Yun, thank you for listening. Subscribe for more content. Bye!